Sabihin daw neto, wala ng endorsement power etong si Sara Duterte. Wala na. Sa tingin ko hindi naman talaga siya nagkaroon ng endorsement power, noon pa man. Kasi kahit yung mga inendorso niya sa City of Manila dati, walay rin naman lahat. Ayan, ito ang malaking kahihiyan. Kasi ang sinasabi ng mga DDS na vloggers, di hamak daw na malaki ang kalamangan netong inendorso nga ni Sara Duterte kumpara kay Ako pagdating sa survey. Pero ang totoong nangyari sa halalan, sa election, ayan, kabaliktaran, landslide win ang anak ni dating governor, dating congressman, Akop. Oh, yan. Yan ang totoo. Ito yung malaking kahihiyan. Ang ibig sabihin, napahiya talaga dito si Sara Duterte sa kanyang inendorso nga na kandidato. Oh. Sabi nga ni Gadon, ibig sabihin na ito, walang endorsement powers si Sara Duterte. Ibig sabihin na ito, ang endorsement ni Sara ay kiss of death. Oh, alam niyo na. Tapos sasabihin na ng mga DDS na natatakot na yung mga kongresista daw ay siguradong hindi papabor sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte dahil natatakot. Baka daw hindi manalo sa susunod na eleksyon. Yun ba? O eto, classic example na ang dapat matakot ay yung mga taong dumidikit sa mga Duterte at hindi yung mga taong tinatrabaho ang dapat nilang gawin sa mga taong katulad ni Sara Duterte. Ako naniniwala na dapat talagang pabagsakin ang mga Duterte, lalo na po si Sara Duterte. Pero ni isa dyan, walang paninira. Lahat yan ay dumadaan sa tamang proseso. Lahat yan ay may due process. Walang paninira dyan. Ang totoo, kung paninira ang pagbibigyan natin ng pansin, ang kampo ni Sara Duterte ang mahilig sa mga ganyang laban. Yung sisiraan, dadalihin ang kalaban, mag-iimbento ng kung ano-anong kwento para siraan ang kalaban. Ganyan. Ganyan sila kadesperado. Hindi sila marunong maglaro ng patas.